Nung bumalik si Lisa sa baryo, akala niya tapos na ang bangungot. Pero minsan, partner, ang mga bundok, hindi basta nagpapakilala. Humihingi sila ng kapalit. Sa unang gabi pa lang, hindi na siya mapakali. Habang nakahiga, dinig niya ang mahina pero malinaw na bulong. Anak, bumalik ka. Akala niya hangin lang. Pero the weird part, sarado ang lahat ng bintana. Kinabukasan, napansin ng mga taga-baryo na may kakaiba sa kanya. Hindi lang buhok ang nagkulay abo, pati anino niya parang hindi sumusunod. Nasa kanan siya pero minsan ang anino nasa likod. Minsan nauuna pa. Sabi ni Lolo Ambo, yan ang simula. Hindi ka pa tapos kausapin ng inang bundok. Pero syempre, hindi naniniwala agad si Liza. Ako? Babantayan ng bundok? Sino ba naman ako? Pero partner, ang Sierra Madre, may sense of humor na hindi mo gugustuhin. Gabi-gabi, may naririnig siyang yabag sa labas ng bahay. Pero pag sumilip siya, walang tao. Pag bumalik siya sa kama, may marka ng paa sa sahig. Malalaki, basang-basa, parang galing sa ilog. Kinabukasan, nagpasya siya. Lolo Ambo, gusto ko nang kalimutan yung nangyari. Huminga ng malalim si Lolo. Anak, hindi mo pwedeng kalimutan ang bundok kung hindi ka pa niya pinapayagan. Pero siyempre, wala siyang choice. Kaya sinubukan niya magtrabaho ulit, tumulong sa kapitbahay. Pero partner, everywhere she goes, may umaaligid na itim na ibon. Isa lang nung una, dalawa kinabukasan, pangatlong araw, 5 na. Parang security escort niya, pero creepy. Tuwing titingin siya sa langit, nagro-rotate sila. Paikot sa kanya, gaya ng mga drone sa action movie. Pero hindi ito action, ito horror. Pagdating ng hapon, nagpasya si Liza lumayo muna sa baryo. Konting lakad lang, kaso partner mali. Maling-mali. Pagdating niya sa may sapa, tumigil ang hangin. Tumahimik ang ibon. Bumuka ang lupa. Hindi malaki pero enough para magbitak. At mula sa bitak, may lumabas. Hindi tao, hindi hayop, isang anito, mukhang bata, pero gawa sa putik, lumot at ugat. Mga mata, puti, walang itim. Sabi nito, inang bundok, naghihintay. Tapos tumawa pa. Yung tawang parang bata na sobrang hindi bagay sa sitwasyon. Siyempre si Liza tumakbo. Kahit saan siya magtago, may hulma ng kamay na sumusulpot sa lupa. Parang may mga kamay na sumusubok hawakan ng paa niya. Isipin mo nagpatago-taguan pero ang kalaban, buong kalikasan. Pag-uwi niya hiningal tako at humiiyak. Dito na siya kinausap ulit ni Lolo Ambo. Anak, hindi ka hinahabol para saktan. Kailangan ka niya. Kailangan para saan? Para protektahan siya at para ipamana sa iyo ang lihim ng bundok. Pero bago pa makasagot si Liza, umuga ang bahay. Hindi lindol. Pamilyar kay Liza ang pagyanig na yon. Yun mismo ang narinig niya nung pagkawala ng mga kasama. Naglakad siya sa labas. At doon, nandoon ang anino ng espiritu. Hindi pa siya nagpapakita ng buo. Pero sapat para makita ni Liza na kilala siya ng bundok. At hinihintay ang sagot niya. Anak, handa ka na ba? Hindi pa man siya nagsasalita. Naramdaman niya ang lamig sa batok at unti-unting umangat ang buhok niya. Hindi dahil sa hangin, pero dahil may invisible hand na humahaplo sa kanya. She whispers, "Sige po, ano bang kailangan niyong ipakita?" Boom! Biglang lumiwanag ang paligid. Hindi araw, hindi apoy. Liwanag na parang galing sa loob ng lupa. At mula sa lupa, sumulpot ang isang tanawin. Parang hologram, parang pelikula. Pinakita sa kanya ang nakaraan ng Sierra Madre. Mga naglalakihang puno, mas matanda pa sa buong bansa. Mga ilog na malakristal ang kulay. Mga hayop na hindi mo makikita kahit saan. At kasama noon, ang mga taong unang tumira sa bundok. Mga tagapangalaga, mga may tanda, katulad ng tandaan niyang abo sa buhok. Sabi ng espiritu, "Anak, ikaw ang sunod sa kanila." Pero bago pa makaramdam ng honor si Liza, biglang nagbago ang hologram. Naging madilim, nasunog ang ilang bahagi. May mga punong nakadapa at may mga taong nawawala. Sabi ng espiritu, "Kung hindi mo ako tutulungan, mas mauuna pa ang pagkawasak kaysa sa paghilom." At doon na natumba si Liza. Hindi dahil sa takot lang,
kundi dahil naramdaman niya ang bigat ng bundok sa dibdib niya. Literal, para siyang pinapatungan ng napakabigat na hagod ng lupa. She finally says, "Sige po, tutulungan ko kayo." Pagdilat niya, umaga na naman. Pero this time, nasa ibang lugar siya. Nasa paanan ng isang lumang puno. At sa dibdib niya may bagong marka. Parang tattoo ng dahon pero parang buhay. Kumakapit, gumagalaw. At sa gilid nakatayo si Lolo Ambo. "Anak, simulan na ng misyon mo.